Kainis! Mura ni Miguel sa kanyang sarili na makapasok sa library. Naiinis siya kay Patricia, kaya mas minabuti na lamang niyang iwan muna ang asawa para maiwasan ang pag-aaway nila. He hate himself. Sa tuwing nag-aaway sila ni Patricia, siya nasasaktan at ako-konsensya kapag nakakapagbitiw siya ng mga hindi magagandang salita. Naupo siya sa sofa, nailamo ko sa mga palad sa mukha. May karapatan siyang magalit sa asawa ngayon. Hindi tama ang ginawa nitong ilagay ang sarili sa kapahamakan. Isa pa nasagi ang ego niya sa ginawa ng asawa dahil tila wala itong tiwala sa kanya na kaya niyang mahuli si Kevin. Kung kaya't ginawa nitong bagay na iyon. At ngayong gabi, ginawa na naman ulit ng asawa ang gusto nito. Lumabas ito ng bahay ng hating gabi. Hindi man ang inisip ng asawang kapakanan ng batang nabubuo pa lamang sa tiyan nito. Naiinis si Miguel dahil tila walang pakialamang asawa sa kaligtasan ng bata. Napaaway patuloy siya sa resto bar. He is Gab Montefalcon. Hindi siya basagolero o palaaway. Malayo ang ugali ng kapatid na si Peter. Si Peter mainitin ang ulo at madali makipag-away. At walang pakialamang kapatid kung sinong kumaaway at kung saan. Basta kapag galit ito, galit ito. Unlike him, he always chose to be quiet kaysa makipag-away. Pero mula na makasama niya si Patricia, ilang taon na ba nasuntok niya? Ilang away na bang kinasangkutan niya dahil sa asawa? Naging ibang Miguel Montefalcon na siya ngayon nang dahil kay Patricia. Kanina lang sa resto bar, napaaway na naman siya. Buti na lang at agad niya nakita ang asawa. Kung hindi, baka tuloy na namang malabastos ito at paniguradong hindi lang ganoon ang gagawin niya sa lalaking iyon. Magkakagulo kung sakaling nabastos ang asawa niya. Patricia, what are you doing to me? Tanong ni Miguel sa sarili at tumayo mula sa sofa. Lumakad siya sa may mesa at naupo sa swivel chair. Hindi na niya maintindihan ang sarili niya ngayon. Ibang-ibang kinikilos niya. Basta tungkol sa asawa, nagiging agresibo siya. Naging ibang tao na nga yata siya dahil sa asawa. Napasandal siya sa upuan para ipahanga ang tingla na nakit niyang ulo sa kakaisip sa asawa. Ipinikit niya mga mata. Ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Mula na makalabas ang asawa sa ospital ay dumistansya muna siya rito. Nais niyang ma-realize ni Patricia ang sarili nitong kamalian. Nagtatabi silang matulog nito pero tiniis niyang huwag madikit muna rito. Dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili. Lalo na't miss na niya ang asawa. Nagbukas si Miguel ng mga mata nang marinig na bumukas sara ang pintuan. Nilingon niya ang pinto at nakita ang asawa sa may tabi ng pintuan. Kumunot ang noon niya sa nakitang suot ng asawa. Patricia, sambit ni Miguel sa pangalan ng asawa habang hindi maalis-alis ang mga mata sa katawan nito. Napalunok si Miguel at tumingin sa mga mata ni Patricia. Miguel! Anas nito tinanggal ang pagkakatali ng suot na silk robe. Sunod-sunod na lunok ang ginawa niya habang hindi inaalis ang mga mata sa bawat galaw ng asawa. Dahan-dahang inalis si Patricia ang roba nito at bumagsak sa sahig iyon. Nahantad sa kanyang harapan ang kabuuan ng asawa. Napalunok si Patricia at naramdaman ang butil-butil na pawis sa noon niya. Isama pa ang nagising sa bahagi ng katawan niya. Nagpatuloy ang mga mata niya sa paglandas sa magandang katawan ng asawa. Nagtaas siya ng paningin at tumingin sa mga mata ni Patricia. She looks so sweet, gorgeous, beautiful, and he cannot resist his wife. Miguel, tawag nito sa kanya at humakbang palapit sa kinauupuan niya. Can I have this night, Miguel? Sabi nito at lalo nagpatitig sa magandang asawang papalapit sa kanya. How can he say no? Mula sa puan, tumayo si Miguel at sinalubong si Patricia. Agad niyang hinapit ito sa bewang at nilalikan sa mga labi ang asawa. He missed her so much at wala siyang sasayangin na oras ngayon. Mariin ang halik niya sa asawa dahil miss na niya ito. Pati ang mga kamay niya at mabibilis ang bawat kilos sa malambot na katawan ng asawa. Binuhat niya ito habang hindi pa rin naghihiwalay ang mga labi nila. May pagmamadali din sa kilos ni Patricia. Alam niyang pareho silang ng asawa na miss ang isa't isa. I miss you. Bulong nito na maghiwalay saglit ang kanilang mga labi para sumagap ng hangin. I miss you, Patricia. Sagot niya at muling tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. I love you so much, Patricia. Sagot ni Miguel at sinimulan ng pag-angkin sa asawa. Binawi niyang ilang araw na hindi niya ito naangkin. Sinulit niya ang bawat sandali. At si Patricia naman ginawa niyang lahat ng alam niya para mapaligay si Miguel, para makabawi siya sa asawa. Magkakaayos na siguro sila ngayon ng asawa. Nahihirapan din naman siya sa tinatrato nila sa isa't isa. Parehas lamang silang nasasaktan at nahihirapan. Thank you, sweetheart, and I love you. Buong puso na wika ni Patricia. I love you too, hon.
Sagot nito. Hinayaan muna ni Miguel na makatulog ang asawa sa sofa bago siya bumangon at nagbihis. Sinulyapan niyang mahimbing na natutulog na asawa. Napangiti siya at dinampot ang kapirasong suot ng asawa sa sahig. Maingat niyang binuhat ang asawa mula sa sofa para hindi na ito magising. Aakyat niya siya sa master bedroom ang asawa para makapagpahinga ito ng maayos. Maingat ang bawat kilos ni Miguel habang buhat-buhat ang asawang mahimbing pa rin ang tulog. Tila ito anghel na tulog. Pagdating sa silid, maingat din niyang inilapag ang asawa sa malambot nilang kama. Saka kinumutan ng hubad na katawan nito. I love you. Bulong niya sa natutulog na asawa at tinalikan ito sa noo. Napangiti siya habang pinagmamasan ng asawa. May katigasan ng ulo ng asawa niya at madalas magdesisyon ng basta-basta. Pero ganoon pa man ay mahal niya ito. Mahal na mahal, kahit madalas napipikaw na siya nito sa katigasan ng ulo nito. Patricia, sana bawasan mong katigasan ng ulo mo. Bulong niya bago siya lumayo sa asawa para magbihis ng pantulog. Maingiti siya sa mga labi habang nagbibihis. Matapos makapagbihis, tumabi si Miguel sa kama sa asawa at tinawakan ang kamay nito. Ang sarap nitong pagmasdang natutulog. Hindi na siya magtataka kung bakit sa unang kita pa lamang niya kay Patricia, may kakaiba na siyang nararamdaman. Naramdaman niya agad sa asawa ang bagay na imposible lagi noon para sa kanya. Naramdaman niya sa asawa ang pag-ibig na dati pinagtatawanan lamang niya at hindi pinaniniwalaan. Tanging kay Patricia lamang niya naramdaman iyon at masasabi niyang sakit man sa ulo ang asawa minsan, masaya pa rin siya sa piling ni Patricia. I love you. Ilang beses na ba niyang sinabi ang salitang yun? Napangiti si Miguel at tinalikan ng kamay ng asawa na hawak-hawak niya. Bukas gigising siya'y mangiti sa mga labi. Hindi na nila pag-uusapan ng asawa ang mga problema. Kakalimutan na nila ang mga nangyaring gulo. Aabangan na lamang nila ang pagdating ng kanilang munting anghel. Wika ng binata sa sarili. Pagising ni Patricia ay nasa malambot siyang kama. Mag-isa lamang siya sa kama at wala si Miguel sa kanyang tabi. Tumihaya siya at nilingon ng paligid. Nasa master's bedroom siya. Kung papaano siya nailipat dito ay hindi na niya maalala. Sa sobrang pagod siguro niya. Marahil ay binuhat siya ni Miguel paakyat kagabi. Napangiti si Patricia at napayakap na mahigpit sa unan. Alam niya sa mga nangyari sa kanila sa asawa kagabi ay batin na sila. Marahil na bawasan ang galit ng asawa sa kanya. Kasalanan naman kasi talaga niya. Masyado matigas ang ulo niya. Ipinagpapasalamat niyang mahaba ang pasensya ni Miguel sa kanya. I love you, Miguel Montefalcon. Bulong niya habang malalim ang ngiti sa mga labi. Marahil nag-jogging ang asawa kaya maaga itong bumangon. Weekend ngayon at wala itong pasok sa opisina, maliban sa resto bar, at mamayang gabi pupunta roon ang asawa. Kaya may oras sila ngayon dalawa sa bahay. Nasa ganong pag-iisip siya nang bumukas ang pintuan. Nilingon niya ang pinto at nakita si Miguel na papasok na may bitbit na tray ng pagkain. Good morning, sweetheart. Nakangiting bati nito sa kanya. Good morning. Medyo nahihiya pa niyang bati at bumangon mula sa pagkakahiga. Binalot ang katawan ng puting kumot. Breakfast in bed. Sabi nito na makalapit at mailapag ang tray sa kama. Nag-abala ka ba? Bababa na nga rin sana ako eh. I want to serve you, sweetheart. Sagot nito at mabilis siyang hinalikan sa mga labi. Dampi lang yun pero yung init ang bilis ng lakbay sa katawan niya. Thank you. Pasalamat niya tilapit ng asawang tray na puro mga fresh fruits ang laman with egg and strawberry toast and fresh orange juice. Ikaw ang nag-prepare nito? Tanong niya at dumampot ng grapes. Yeah, I made it for you. Sagot ni Miguel habang nakatingin sa kanya. Naka-conscious tuloy siya. Paano kasi hindi niya alam kung ano itsura niya ngayon? Kagigising lang niyan, hindi pa siya nakakapaghilamos. Samantalang si Miguel ang fresh na nitong tingnan. Sana ginising mo na lang ako para ako na nag-prepare ng breakfast natin. Wika ni Patricia habang hindi mapigilan ng pagkain. Ilang araw na niyang napapansin yun kahit stress siya, ang lakas pa rin niyang kumain. Siguro dahil laging gutom ang baby sa tiyan niya. Ang sarap ng tulog mo kaya hindi na kita ginising pa. Sagot nito at tumabi sa kanya. Sumandal din to sa headboard ng kama at tinalikan siya sa ulo. Thank you last night. It was really a night to remember. Malambing na sabi nito sa kanya. Tumingala si Patricia at nagtama ang kanilang mga mata. I'm sorry about what happened kay Kevin at doon sa lalaki kagabi. I am sorry for everything. Malungkot na wika ni Patricia. Don't think about it. Basta ipangako mo, Patricia. No more trouble na. And always isipin mo may binatin sa tiyan mo bago kung anong gagawin mo. Paalala ni Miguel sa kanya.
Yes, sir. Mabilis sa sagot niya at sinubukan ng asawa ng grapes. Are we good now? She asked with puppy eyes. Alam mo namang hindi ko kaya magalit sa'yo, kahit gaano pa katigas yung ulo mo. Sagot nito sabay pisil pa sa ilong niya. Napahagikik siya ng tawa at niyakap na mahigpit ng asawa. Thank you, Miguel. Pasalamat niya sa asawa. You know how much I love you. You are my everything, Patricia. And of course, our baby. Sagot nito at hinaplos ng tiyan niya. Wala akong pasok ngayon. Gusto mo mamasyal? Tanong nito. Yes. Agad na sagot niya. Dahil sa mga naging problema, matagal-tagal na rin silang hindi nakakapag-relax ng asawa. It's time naman ngayong tapos ng problema nila na mag-relax muna sila at mag-bonding sa labas. Okay, but before that, let's enjoy this morning. Tukso nito sa kanya at tinilis ang tray na halos wala ng laman. Sa lakas niyang kumain na hindi niya napapansin. What are you doing, Miguel? Painosenteng tanong niya kunwari. I want to make love to you. Sagot nito at hinawakan ng dulo ng kumot na takip ng katawan niya. Gumiti siya nang alisin ng asawa ang kumot at talanta ng katawan niya. You were so great last night, Patricia. I love what you did to me. Bulong nito bago tinawid ang mga labi niya. Siya man ay nasiyahan sa ginawa nila kagabi. Para bang napawi ang ilang araw nilang pagtitiis, pareho na hindi magsiping at ngayon, eto na naman sila. Nagsisimula na naman sila. Habang maliit pa ang tiyan niya, pwede pa nilang gawin ang mga bagay-bagay. Pero once na lumaki na, magpapahinga na muna sila at hihintayin makalabas ang baby nila. Namasyal sila sa Monte Falcon Mall. Natutuwa si Patricia na magtitingin ng mga damit pambata. Hindi pa nga lang sila makabili dahil hindi pa nila alam kung babae o lalaki magiging baby nila. Babae kaya siya o lalaki? Tanong ni Patricia kay Miguel habang naglalakad sila sa mall. Nakakawit ang kamay niya sa braso ng asawa. It doesn't matter basta healthy siya. Sagot ng asawa. Oo nga, excited na ako. Amin niya. Me too. Sagot ni Miguel at hinalikan siya sa noo. Ramdam niyang proud ang asawa sa kanya. Habang naglalakad sila sa mall, pansin din niya mga kababaihang napapalingon sa asawa niya. Kaya nga kapit na kapit siya sa asawa para malaman na lang magpamay-maari niya ang lalaking tinitingnan ng mga ito. Pumasok sila sa isang sikat na restaurant para doon kumain. Matapos makapamili ng ilang mga damit sa butik ni Elaine. Wala si Elaine sa shop kaya hindi niya nakakatsikahan ito. Bukas, linggo, schedule ang pagbisita nila sa bahay ng mga manugulang ni Miguel. At ang pag-usapan nila mag-asawa na sabihin na sa mga itong ipinagbubuntis niya. Pati sa mga magulang niya at magsiset sila ng dinner para masabi sa daddy at mama niya ang pinagbubuntis niya. Tsak na matutuwa ang daddy niya. Isa ang ama sa talagang nagnanais na magkabibi na sila ni Miguel. Para daw sure na wala nang kawala si Miguel sa kanya. Pero para sa kanya, para mabuo na sila at maging isang ganap na pamilya. Magana naman siyang kumain. Di na siya magtataka kung lalaki siya ngayon, magbubuntis. Hindi naman pwedeng mag-diet ngayon dahil baka magutom ang baby niya. Huwag masyado sa sugar, bulong ni Miguel sa kanya habang sinisimulan ng chocolate cake na in-order. Magpa-schedule tayo ulit ng check-up mo para malaman natin kung anong mga dapat mong iwasan ng pagkain. Wika pa ni Miguel sa kanya. Halatang concern ito at alagang-alaga sila ng baby niya. Sige, Han, sagot niya habang patuloy pa rin sa pagkain. Miguel, tinig ng babae ang nagpaangat sa mukha ni Patricia. Nakita niya isang babaeng tila modelo ang tindig at pananamit na nakatayo sa may gilid ng mesa nila ng asawa. Sinulyapan niya si Miguel, nalilingon ang babaeng tumawag dito at muling ibinalik sa kanya ang tingin. Nagtaas siya agad ng kilay. Maganda ang babae. At ang uri ng tingin nito sa asawa niya, hindi niya gusto. Isa pa ni hindi pa siya nililingon ng babae, samantalang imposibleng hindi siya nito nakikita. Hi Miguel, bati ng babae sa asawa niya. Ibinaba niya ang kubyertos at sumandal sa kanyang upuan. Pinag-cross sa mga braso sa dibdib at hindi inaalis ang mga mata sa asawa. Nagtaas din siya ng kilay. Hinihintay na batiin ni Miguel ang babaeng nakatayo. Hey Katrina, bati ni Miguel sa babae. At tumayo pang asawa mula sa pagkakaupo. Well, Miguel is a gentleman kaya normal dito ang ganoong pagkilos pagdating sa babae. Pero hindi niya nagustuhan. Taas kilin ni Patricia na sinulya pa ng babaeng tinawag ng asawang Katrina. Maganda ito at bata. Long time no see, Miguel. Excited na sabi ng babae at agad na yumakap sa asawa. Kumunot ang noo ni Patricia. Matinding pagpipigil ang ginagawa niya para hindi hilahin sa buhok ang babae palayo sa asawa niya. Tiningnan niya sa asawa. Lalo siya nagtaas ng kilay
habang ang mga kamay ng asawa ay hindi magawang madikit sa katawan ng babae. Wait, Katrina. Iwas ni Miguel sa babae. I'm with my wife. Wika ni Miguel at sinilipan siya. Wife? Gulat at tanong ng babae bago siya nito mapansin na lingunin. Kinaway ni Patricia ang kamay sa babae para ipakita ang dalawang singsing na suot niya sa kamay galing kay Miguel. Engagement ring at wedding ring. Taas noon na wika ni Patricia. Oh no, I didn't know nakasal ka na, Miguel. Shock na sabi ng babae at ibinalik kay Miguel ang atensyon. Nagbakasyon kasi ako sa Istanbul. Kakabalik ko lang last night dito. Maarating paliwanag nito kay Miguel. As if naman interesado ang asawa niya kung saan mang lubalap ng galing ang babaeng to. Wika ni Patricia sa sarili. Anyway, congrats for the both of you. Sabi nito at mabilis na nagpaalam sa kanila. Sinilyapan pa siya nito. Well, kung ganda at galing sa pananamit, hindi siya matatalo. Lamang na lamang yata siya. At higit sa lahat, siya si Mrs. Montefalcon. Will you explain who is she? Taas kilin ang tanong ni Patricia sa asawa. Patricia. Tawag sa kanya ni Miguel habang naglalakad palabas ng mall. Nawala na kasi siya sa mood ng sinabi ng asawa na isa si Katrina sa mga nakasama nito noong binata pa ito. At isa lang agad ang pumasok sa isip niya na may nangyari sa babaeng iyon at sa asawa niya. Kaya siya naiinis ngayon. Naiirita siya at nais niyang tirisin ang babaeng iyon na wala naman itong relasyon kay Miguel ay pumayag magpagamit dito. Alam niyang gwapong asawa niya kaya marahil kahit sa ganong paraan lamang pumayag ng babaeng iyon. Patricia, nagsiselos ka ba? Tanong ni Miguel sa kanya na makasakay na sila sa kotse. Masamang tingin ang sinagot ni Patricia sa asawa at isinandalang likod sa upuan. Nagsiselos siya, oo. May karapatan siyang magselos. Asawa niya si Miguel. Patricia, tawag muli ng asawa sa kanya. Di pa rin siya kumikibo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sweetheart, tawag nito at hinawakan siya sa kamay. Wala kang dapat ipagselos kay Katrina. What happened between me and Katrina was nothing. Wala yun. Dala lang ng kabataan. Paliwanag ni Miguel sa kanya habang hawak nito ang kamay niya at dinala sa pisngi nito. Nakikiliti tuloy siya sa balbas ng asawa. Bakit naman kasi ang dami mong sinasamahan? Nakasimangot at tanong ni Patricia kay Miguel. What? Natatawang tanong ni Miguel sa kanya. Huwag kang tumawa dyan. Walang nakakatawa. Inis niyang sabi sa asawa at hinilang kamay niya mula rito. Ang cute mo kasi kapag nagsiselos. Sagot nito at muling hinilang kamay niya. Hindi ako nagsiselos, okay? Depensa niya kahit obvious na obvious naman siya sa pagsiselos niya. Hindi ka pa nagsiselos sa lagay na yan, ha? Biro ni Miguel. Hindi nga. Asik niya. Halika nga rito. Sabi ng asawa sa kanya at tinawakan sa kamay. I love you, Patricia. Sabi nito at hinalikan ang kamay nito. Baka sa susunod na araw may makasalubong na naman tayong ibang babae, ha? Masungit na wika ni Patricia. Malay natin. Pilyong sagot ni Miguel at in-start ang kotse. Kainis ka talaga. Sabay hampas sa braso ng asawa. Naiinis naman talaga siya pero para nag-enjoy pang asawa sa pagkainis niya. Naiinis siya at nagsiselo siya dahil may ibang babaeng nakasamang asawa. May ibang babaeng nakakita sa katawan ng asawa niya at may ibang babaeng nakahalik sa asawa niya. Kainis ka. At muling hinampas sa braso si Miguel. Patricia. Natatawa pa rin to sa inaarte niyang para siyang bata. Nakakainis kasing isipin ang mga bagay-bagay na yun. Di ba pwedeng tulad niyang asawa lang niya ang tanging lalaki sa buhay niya? Patricia, huwag ka na magselos. Alam mo naman na lalaki ako. Sabi nito habang nagmamaneho. Yan! Yang katwiran yung yan na lalaki kayo kaya pwede niyong gawin ang gusto niyo. Tapos pag kami magagalit kayo kapag hindi kayo nakauna sa amin? Mahabang paliwanag ni Patricia. Patricia, mahal kita at wala akong magagawa kung meron ng lalaki din na dumaan sa'yo before me. Basta't ang mahalaga sa akin ngayon, pag akin, akin lang. Seryosong wika ni Miguel. Sinalipan niya ang asawa. Nagkatingin lang sila. Hindi ba't gusto mo ng walang karanasan na asawa? Of course, lahat naman ng lalaki yan ang pangarap. Pero mahal kita, Patricia, at hindi importante ang ganung bagay. Pero napakasayok at maswerte lang talaga ako kaya binigay ka sa akin ng buo at malinis. Sagot ni Miguel at kumindat sa kanya. Kung nagkataon ba na hindi na ako buo, pakakasalan mo pa rin ako? Of course, dahil mahal kita. Sagot ni Miguel agad sa kanya. Napangiti si Patricia sa isinagot ng asawa at kinilig kahit papaano. Kahit naman siguro kikiligin kung sa mga sinabi ng asawa.
At nagpapasalamat siyang naiharap siya ng asawa sa altar ng malinis. Kahit naman alos araw-araw may nangyayari sa kanila, hindi pa rin nawawala ang init na una niyang ramdaman sa pagtatalik nila ng asawa. Laging naroon ang init at excitement sa bawat ginagawa nila. Kung sa bagay, isa ang make love sa nagpapatatag ng samahan ng isang relasyon. At masaya siya dahil laging mainit ang samahan nila ng asawa at kontento sa kanya si Miguel. At higit sa lahat, suot-suot niyang palatandaan na pagmamayari niya ang isang Miguel Montefalcon. Kinabukasan, nagtungo sila sa bahay ng mga magulang ni Miguel. Magkikita-kita ang mga magkakapatid at i-announce na rin nila ang pagbubuntis niya. "You look stunning and fresh," puri ni Elaine sa kanya. Of course, pupurihin siya nito dahil design nito ang suot niyang dress. "Dahil sa dress mo to," sagot niya. "Nope, dahil sa maganda mong figure yan and beautiful face syempre," sabi nito. Ngumiti siya at nalingon ng asawa na kausap ng mga kapatid habang umiinom. Marahil negosyo ang pinag-uusapan ng mga ito. O di naman kaya ang kinasangkutan niyang gulo last week dahil sa katigasan ng ulo niya. Bigla tuloy siya nakaramdam ng hiya, lalo na't ang mga kapatid ni Miguel ang tumulong sa asawa para maayos ang lahat. Silang apat na babae naman nagkukwentuhan tungkol sa fashion at tamang diet para ma-maintain na maganda nilang katawan. Kailangan nilang lagi magmukhang fresh at maganda sa harap ng mga asawa nila dahil mga Montefalcon men yata mga asawa nila. Sa pagkainan habang kumakain sila, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Patricia. Sinulyapan niya ang asawa at pasimple siyang binulungan na sabihin na nila ang magandang balita. Si Rica naman buntis na at mas mauuna naman ito sa kanya. At nakapag-announce ng mga ito nung last time na nagtungo sila sa bahay ng mga magulang nila Miguel. At this time sila naman ang may announcement ni Miguel na isang napakagandang balita. Ngumiti si Patricia sa asawa sabay tango. Sasabihin na nila ang magandang balita. Hindi na binitawan pa ni Miguel ang kamay niya habang kinukuha ang atensyon ng mga naroon sa hapag. "May sasabihin kami ni Patricia," simula ni Miguel. Agad namang nagsitinginan sa kanila ang mga naroon. "Good news ba yarn?" Nakangiting tanong ng papa ni Miguel. "Yes po, papa," sagot ni Miguel. "Let's hear it. I'm excited." Marumani na sabi naman ng mama ng asawa. Ngumiti siya at nilingon ng gwapong asawa na nasa mukha ang saya. Kitang-kita sa gwapong mukha ng asawa na masaya ito. "Patricia is pregnant. Magkakababy na kami sa wakas." Masayang sigaw ni Miguel kasabay ng mga sigawan ng mga kapatid nito na punong-uno sa buong komedor. Pati na ang tili ng mga kababaihang naroon. "Magiging daddy na ako." Excited pang dagdag ni Miguel at nilingon siya. "Thank you, sweetheart." Pasalamat ito at hinalikan siya sa mga labi. Ewan niya pero naiiyak siya sa sobrang tuwa. Napayakap tuloy siya sa asawa habang hindi mapigilan ng mga luha. Patuloy naman ang hiyaw ng mga kasama nila roon at pagkongrat sa kanila. Wala na nga yata siyang mahihiling pa. Naibigay ng lahat ni Miguel sa kanya at napakaswerte niya sa isang Miguel Montefalcon. Madalim na ng isa-isang magpaalam ang mga kapatid ni Miguel at sila naman ang naiwan. Niyaya muna si Miguel sa dating silid nito. Nais daw muna ipakita ng asawa sa kanya ang dati nitong silid noong kabataan pa nito. "Wow!" Humahangang wika ni Patricia na makapasok sa loob. Malaki ang silid at kumpleto sa gamit. Tila doble ng laki ng silid niya. Kulay itim ang buong silid pero bumagay naman sa pagka-interior. Kung sa bagay, isang architect si Miguel, kaya magaling talaga ito pagdating sa pagdidisenyo. "You have a nice place." Lalaking lalaki ang dating. Wika ni Patricia habang sinusuri ang kabuuan ng silid. "You like it?" Tanong nito at mula sa likuran niya, naramdaman niya ang paglapit ng asawa sa kanya. Maya-maya pa niyakap siya nito sa bewang. Natense tuloy siya dahil sa loob sila ng silid at may kama. Well, kahit naman walang kama basta may pintuan, pwede na sa kanila. "Alam mo ba kung bakit kita dinala rito?" Tanong nito at naramdaman niya ang mainit na paghinga ng asawa sa tenga niya. Nagtaasan ng mga balahibo niya at naramdaman ang paggapang ng init sa katawan niya. "Miguel." Tila pangangapusan sa hiningang sambit ni Patricia. May matinding epekto kasi sa kanya ang mainit na paghinga ng asawa at tila alam na niya ang dahilan kung bakit sila narito ng asawa. "Dito na lang kasi kita hindi naaangkin." Buong pusong wika ni Miguel. Iniikot siya ng asawa para iharap siya rito. Hinawin nito ang mukha sa nakakalat sa mukha niya. "Kung papayag ka, dito muna tayo. Hindi ba nakakahiya sa daddy at mommy mo? Bakit ka naman mahihiya? Asawa naman kita. Kaya okay lang na dalhin kita sa silid ko." Sagot nito at akmang hahalikan na siya nang umiwas siya. Dumapo tuloy ang mga labi ng asawa sa leeg niya. "Teka lang,
Pigil niya sa asawa at hinaplos ang malapad nitong dibdib. May gusto lang akong malaman. Simula niya tiningala ang asawa. May babae ka na bang dalala dito? Tanong niya sa asawa na hindi inaalis ang mga mata nito. Naramdaman niyang tumigil sa paggalaw ang kamay nito sa likod niya. Patricia, sambit ni Miguel at napangiti. Lalo tuloy itong gumwapos sa paningin niya. Honestly, wala akong nilalang babae dito sa silid ko. Not even in our home. Seryosong wika ni Miguel. Saan mo sila dinadala? Curious na tanong niya. Sometimes sa hotel, madalas sa condo unit ko. Amin ng asawa. Inikot niya mga mata para ipakita ang inis. Nagtatanong ka kaya sumagot lang ako. Sabi nito sa kanya at hinapit siya lalo sa bewang para hindi na siya makaiwas pa. Much better kung wag na natin pag-usapan pa mga nakaraan. We should focus na lamang sa future. Sa future natin at ni baby. Lambing ni Miguel sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Napapikit siya at sinubsob ang mukha sa malapad na dibdib ng asawa. At masasabi niya, she is satisfied. Pwede na kitang halikan? Tanong ng asawa sa kanya nang kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Pwedeng-pwede na, Han. Malambing na wika ni Patricia na nagpangiti kay Miguel. Ito na ba ang simula ng masayang pagsasama ng mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang part 20 ng ating kwento. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po and God bless!